Hindi po bababa sa 7,000 na katao na ang nagtitipon-tipon di umano diyan po sa EDSA. Ito po ay may kaugnayan sa panawagan ng ilan sa mga nandoon ng transparency at accountability. Pero totoo kaya na para doon sila? Kasi ang mukhang lumalabas po dito, ipinagtatanggol po nila ngayon ay ito pong si Senator Rodante Marcoleta na kumakaharap po sa kasong plunder kaugnay po ng pagtanggap ng 75 million pesos na donation mula po kina Mike Defensor, Espiritu at saka Baluyot, yung mga negosyante na nag-donate sa kanya noong January 2025. At sa punto pong ito, pag-uusapan po natin yung naging pahayag nitong si Rodante Marcoleta kaugnay po ng napipintong pag-aresto di umano sa kanya, at nagpahayag na rin po ang tagapagsalita po ng Iglesia ni Cristo kani-kanina lamang na ipaparinig ko po sa inyo. Pero balikan po muna natin ang balita kaugnay po ng kinakaharap na problema nitong si Rodante Marcoleta. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Isa pang senador ang sasampahan ng Office of the Ombudsman ng kasong plunder. Si Senador Rodante Marcoleta. Kaugnayan ng pagtanggap umano ni Marcoleta ng 75 million pesos na donasyon noong isang taon habang nakaupo bilang isang kongresista. Pagdidiin naman ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla, nakabatay sa ebidensya at hindi sa alyansa ang kanilang desisyon sa pagsasampa ng kaso laban sa isang senador. At nakatutok si Joseph Moro. Sinabi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na sasampahanin nila ngayong linggo ng kasong plunder si Senador Rodante Marcoleta sa Sandigan Bayan. Kaugnayan ang pagtanggap umano ni Marcoleta ng 75 million pesos na donasyon noong January 2025 bago siya tumakbo sa pagkasenador. Senator Marcoleta, definitely, for the solution na, we're about to file it already. Ang sabi ng investigating team ng Ombudsman, napakalaki ng halagang ibinigay kay Marcoleta para ituring na simpleng regalo at ito ay may tuturing na umanong korupsyon. Lalo't isa na siyang kongresista nang tanggapin ito kaya hindi umano may iwasang isipin na may hinihintay na kapalit ang mga nagbigay. Kakasuhan din ng Ombudsman ang tatlong nag-donate. Sina dating Congressman Mike Defensor na nag-donate umano ng 30 million pesos, isang Joseph Espiritu na nagbigay ng 25 million pesos at isang Aristotle Baluyot na nag-donate ng 20 million pesos. Kasama po dito yung mga correspondents niya, sila Defensor, yung mga na-implicate po natin. Kasama yan, kasama sila. I don't know kung same forum yan, no? Same forum. Same jurisdiction. Wala pang pahayag si Senator Marcoleta habang patuloy naman naming sinusubukang kunin ang panig ng iba pang personalidad na binanggit ng Ombudsman. Itinuturing na non-bailable o walang piyansa ang kasong plunder. Sabi rin ni Remulla, depende sa Sandigan Bayan kung sususpindihin rin si Marcoleta gaya ni Senador Jinggoy Estrada na kinasuhan rin ng plunder. Kung ganito... Mga tol, gusto ko lamang ipaalala sa inyo na sa pag-aanunsyo nito pong si Ombudsman Boyong Remulla, nahahati po ang opinion dito ng publiko. May mga kumikriticize kay Remulla na hindi niya daw dapat inanunsyo ito pong napipintong pagkakaso kay Rodante Marcoleta. Sa akin naman, okay lang yon. Sapagkat mas nakikita ko dito na tama yung pag-anunsyo ni Remulla. Bakit tama? Kasi hindi na po ito malilihim pa ng gobyerno sa publiko. No, alam naman natin na dahil sa mga impluwensya, pwedeng magkaroon ng mga hokus-pokus eh. Hindi ko pinagdududahan ng gobyerno pero yun ang kadalasang nangyayari before. Nagkakaroon ng hokus-pokus at nauuwi sa pagkawala ng kaso. Eh dahil nga po inanunsyo na nitong si Remulla ang pagkakaso kay Marcoleta, kahit anong gawin ngayon ng Iglesia ni Cristo at ng mga grupo, ng mga individual na nagrarally ngayon dyan sa EDSA, hindi na nito mapipigil yung pagkakaso kay Marcoleta. No? Yun ang pinakamagandang parte dyan. Kahit mag-ingay sila dyan, kahit mag-araw-araw pa silang mag-rally dyan, hindi pwedeng hindi na makasuhan si Marcoleta sapagkat sinabi na mismo ng Ombudsman na kanila pong kakasuhan within this week itong si Marcoleta. Ang malungkot lamang,
syempre kung araw-araw silang nandyan, simula ngayon, mapaparalisan ito ang ilan sa mga negosyo na matatagpuan po dyan sa EDSA. At makakaapekto po iyon sa ekonomiya ng bansa. Tingnan natin kung hanggang saan tatagal itong grupo na ito. Kasi ang kakalabanin po nila rito, gobyerno na eh. No? Hindi man nila direktang sasabihin lalaban sila sa gobyerno, pero yung maayos at matiwasay sana na lipunan, kung walang mga ganyang rally, makikita natin. Pero dahil nga po sa kaliwat kanan ngayon ang isinasagawa nilang rally, naantala yung kaayusan at katiwasayan sa ating lipunan. Ituloy muna natin ito pong pakikinig dito po sa balita. Ayon sa Ombudsman, hindi na dapat makabahagi sa mga gawain ng Senado ang isang suspendidong senador. In accordance with the plunder law, they cannot anymore. Oras na maihain si Senador Marcoleta ang ikalawang senador sa Menorya na may kaso sa Sandigan Bayan. Alegasyon ng ilang mga senador sa Menorya, inuubos sila para mabawasan ang kanilang bilang sa Senado. Bagay na itinanggi ni Ombudsman Remulla. All the evidence came from, you know where. Diba? Hindi naman namin hiningi ito mangyari. All of you are witness to the actuations of the guy, of what he has said in public. Ang sabi dati ni Remulla, nakamba na ang isasampang plunder case laban naman kay Senador Joel Villanueva. Pero ngayon, sinabi ng Ombudsman na patuloy pa ang pagsasagawa ng case build-up. Kasi nakulangan kami sa case build-up na ginawa ng DOJ, so we had to conduct our own. It's our choice whether or not to accept the work of the DOJ because we delegate work to them. Sumasailalim rin sa preliminary investigation. Anyway, balik tayo dito kay Marcoleta. Ang Iglesia ni Cristo, sa kanilang programa sa Net25, nagsalita po yung kanilang spokesperson. At pakinggan po natin ito mga tol. Pakinggan po natin. Magandang umaga, narito po ang ating Net25 News Update para sa oras na ito. Ikinagulat ng National Capital Region Police Office ang dami ng mga taong dumagsa sa bahagi ng EDSA malapit sa People Power Monument sa White Plains, Quezon City, kaugnay ng isinagawang pagtitipon ngayong araw. Ayon kay NCRPO Director Police Major General Anthony Aberin, nakatanggap ang kapulisan ng intelligence report hinggil sa planong pagtitipon sa nasabing lugar. Kaya maaga silang nagpatupad ng security deployment at iba pang kaukulang hakbang upang matiyak ang kaayusan at kaligtasan ng publiko. Nananatiling nakantabay ang mga otoridad sa lugar upang mapanatili ang kaayusan habang nagpapatuloy ang pagtitipon. As of 7:43 a.m., sa kabila ng malakas na pagbuhos ng ulan, ay patuloy rin ang pagdagsa ng mga tao sa mga magkabilang bahagi ng EDSA habang mahigpit na minomonitor ng mga otoridad ang sitwasyon. Para sa kapayapaan, ito po ang sigaw ng ilan sa mga nakilahok sa isinasagawang pagtitipon ngayong Martes, June 30 sa EDSA White Plains. Kasabay nito, patuloy naman ang pagdagsa ng mga tao na mula sa iba't ibang lugar sa bansa, hindi lamang sa Metro Manila kundi maging sa iba't ibang mga probinsya. Samantala, may bitbit na placards ang ilang nagtipon na nagsasabi ng mga mensaheng, "Don't bend the law. We want the truth." Bakit si Marcoleta ang ikukulong? Kayo ang mandarambong. Kaugnay po ng sinasagawang pagtitipong sa EDSA ngayong araw ay narito po sa studio, spokesperson po ng Iglesia ni Cristo, ang kapatid na Edwil Sabala. Kaya Edwil, magandang umaga po. Magandang umaga po, Ka Nelson. Apo. Ito pong pagdagsa ng mga tao sa White Plains, sa Quezon City, at meron ding nakita dyan sa Liwasang Bonifacio, ang iba po ay natanong na sila daw po pala ay miyembro ng Iglesia ni Cristo. Ano po bang dahilan? Bakit nagtungo doon ang ilan nating kababayan at kasama ang mga miyembro ng INC? Magandang katanungan po at daladala ko nga po ang statement na nais kong basahin ngayon sa mga nanonood sa atin. Narito po ang statement ng Iglesia ni Cristo. Hindi tutol ang Iglesia ni Cristo sa pagpapatupad ng batas. Pero tutol kami sa pagbaluktot sa batas, lalo na kung ang layunin ay para pagtakpan ang katiwalian. Gaya ng alam ng marami,
si Senator Dante Marcoleta ay nanguna sa pag-iimbestiga sa isa sa pinakamalaking pandarambong na naganap sa ating kasaysayan. Sinimulan niya ito nang siya pa ang chairman ng Blue Ribbon Committee ng Senado. Subalit, pinalitan ng liderato ng kumiting ito. Gayunpaman, itinuloy niya ang paghahanap ng hustisya para sa atin na mga mamamayan. Ang ipinagtataka namin ay kung bakit siya na nagsusulong sa pag-expose ng mga sangkot sa napakalaking pagnanakaw sa Pilipinas ang kakasuhan at ipakukulong sa halip na ang mga... Alam nyo po, Kasabalya, hindi kayo dapat magtaka eh. Kasi umamin mismo si Rodante Marcoleta na siya'y tumanggap ng 75 million pesos. 'Di ba? At dahil po sa pagtanggap niya na yon, siya ngayon ay haharap sa kasong plunder at indirect bribery. Dapat ang panawagan nyo dito, mawalang galang na sa inyo, pananagutan at transparency, di ba? Kasama dapat doon si Rodante Marcoleta. Huwag niyong i-exempt si Rodante Marcoleta. Kung kayo'y nananawagan sa mga tiwaling taong gobyerno na mapanagot, isama niyo si Rodante Marcoleta. Huwag niyong i-exempt. Sapagkat nanggaling mismo sa kanyang mga labi na siya'y tumanggap ng 75 million pesos na donasyon nang siya po'y kongresista pa ng Sagip Party List. Dapat malinaw po sa atin yan, mga tol. na-expose. Ang ikinakaso kay Senator Marcoleta ay plunder na isang non-bailable crime. Sa makatwid, ipakukulong siya at hindi pwedeng magpiyansa hanggang hindi natatapos ang pagliliti sa kanya. Sa madaling salita, ay hindi na niya maitutuloy ang paglalantad o pag-expose sa mga sangkot sa pandarambong na naganap. Pero, paanong naging plunder ang pagtanggap ng campaign donation o campaign contribution? Hindi naman galing sa kabangyaman ng Pilipinas ang tinanggap niyang donation. O yan, depensa na po yan. Total, pinaninindigan ninyo na hindi naman galing sa kaba ng bayan. That is a matter of defense. Di ba? Kung makakasuhan si Marcoleta, ilatag ninyo yung mga sinasabi nyo ngayon dyan sa programa ninyo bilang depensa ni Rodante Marcoleta. Ang tanong, titindig kaya yan? No? Ngayon, kung sinasabi ninyong si Martin Romualdez at even si Pangulong Bongbong Marcos, hindi naman nagsasabi itong spokesperson ng mga pangalan na yan kung hindi yung ilan sa mga manonood natin ngayon dito at yung mga placards na nakikita sa grupo ng mga Iglesia ni Cristo. Dapat kaakibat niyan ang mga ebidensya, hindi lamang mga salita o akusasyon. Hindi lamang dahil sinabi ng mga marites. Dapat kaakibat nun ang isang malakas na ebidensya para makasuhan sila. No? O kaya para ma-impeach si Pangulong Bongbong Marcos. Kasi dapat sa paghahanap ng pananagutan laban sa korupsyon, nagkakaisa po tayo dito eh. Kahit si PBBM kung merong kasalanan, dapat managot. Pero hindi naman masasabing may kasalanan siya kung wala kayong mailalatag na mga ebidensya at pawang mga akusasyon lamang ang mga sinasabi ninyo. Mula sa mga sumuporta sa kanyang pagkandidato bilang senador. At mismo ang COMELEC ay naglabas na ng desisyon na walang krimen na naganap sa Yan, dapat maging malinaw po sa atin yan. Unang-una, ang desisyon po ng COMELEC ay wala pong kaugnayan sa kasong plunder na napipintong kaharapin nitong si Marcoleta sa korte. Ang desisyon po ng COMELEC ay kaugnay lamang kung merong bang election law na nalabag si Marcoleta. At ayon sa batas, sa pagpapaliwanag ng mga abogado tungkol dito, katulad na rin ng pagpapaliwanag ni Chairman Garcia ng COMELEC, walang nalabag si Marcoleta na election law. Kaya malinis siya sa harapan ng COMELEC. Pero mukhang hindi po siya malinis sa harapan po ng ombudsman. Kasi sinasabi ngayon ng ombudsman, katulad po nung napakinggan natin sa balita, na ang pagtanggap ni Rodante Marcoleta
ng 75 million pesos na kanya namang inamin ay magdudulot sa kanya ng pagkakaroon ng ill-gotten wealth. Ill-gotten wealth, yun po ang pinag-uusapan dito. Ngayon, kung sinasabi niyong hindi galing yan sa pondo ng bayan, again, that is a matter of defense ni Marcoleta sa korte. Niya ng campaign donation. Sinusuportahan ng Iglesia ni Cristo ang itinataguyod ni Senator Marcoleta dahil ito rin ang posisyon namin. Nananawagan kami para sa transparency, accountability, justice, and peace. Kaya, 4, transparency, accountability, justice, and peace. Pero parang wala may isa doon eh. Kasi yung transparency, paano kayo magiging transparent? Kasabalya, dyan po sa ginagawa ninyo, in the first place, hindi po kayo sumunod sa pamantayan. Ano ba ang pamantayan na sinasabi po natin? Sa bawat pagtitipon, dapat meron pong kaukulang permiso. Ang grupo po ninyo at iba pang mga individual dyan, ayon po sa interview kay General Aberin ng NCRPO, wala pong permit ang pagtitipon. Saan ngayon ang transparency? Paano malalaman ng gobyerno na meron pala kayong pagkilos, pagtitipon-tipon nang hindi kayo nagpaalam sa gobyerno? Binigla ninyo lahat. Sa kumalat na screenshot mula sa isang kaanib ninyo, makikita po dito, no? Basahin ko po sa inyo. Makikita po dito sa screenshot na ito ang palihim na pagkilos po ninyo. Jesus Palsis. Puntahan natin. Sa post ni Attorney Jesus Palsis, sa comment section po nito nakalagay yung screenshot. Ito po ay tumutukoy sa mensaheng, mga kapatid, may surprise rally tayo bukas, 4 a.m. umaga sa People Power Monument. Magse-serve sila ng warrant of arrest kay Marcoleta pero ang atake ay sa iglesia. Kalahati ng SN ng inyong lokal ang dapat dumalo. Hanggat maaari ay huwag munang pumasok sa trabaho bukas. Pakilusin na ang mga MWA at mga MT ngayon. Walang magpo-post sa Facebook o social media. Surprise ang gagawin bukas. Text back kayo sa akin ngayon. Salamat. Saan po ang transparency dyan? No? Ang transparency hindi lamang po sa pondo. Dapat po sa akto din po nating lahat. At bilang sumusunod sa batas, dapat inuna ninyo muna ang pagkuha ng permiso. Saka hindi po pag-atake sa Iglesia ni Cristo ang ginagawa po ng gobyerno. Ito po ay paghahanap ng pananagutan sa di umano'y nagawa ni Senador Rodante Marcoleta. At ito po, pakinggan po ninyo yung interview kay General Aberin. Wala pong permiso ang pagtitipo na yan ngayon. Napalitan po natin yung EDSA bago si Congressman Romulo. Folks, saglit lang ha. Si Zeus Legaspi kasi may follow-up kasama sa si Police Major General Anthony Aberin, ang Regional Director po ng NCRPO. Go Zeus! Yung mga kababayan. Alvin, dito nga tayo ngayon sa People Power Monument kung saan kasama natin si Police Major General Anthony Aberin Jr., ang Director ng NCRPO. Narito ang kanyang teenage, makakapanin natin siya ngayon. Pangyayari po ito ngayon. May mga na-receive tayong intel report. The only problem is when. So, kagabi, may na-receive tayo na ngayon nga, alas 3 ng madaling araw. Na-receive natin. Na-receive natin yung information about it. Isang major thoroughfare, isang pangunahing daanan dito sa EDSA. Dito sa Metro Manila itong EDSA. At ngayon ho ay hindi na nadadaanan. Ang concern ng marami, paano papasok yung ating mga kababayan? Ano ang plano po ninyo, General Aberin? Tama po kayo dyan. Kanina, mas malala po kanina dahil talaga pong nagkaroon ng standstill yung traffic dito, naparahan. Kagaya nga ng nasabi ko kanina, nakiusap tayo sa kanilang leader na sana yung mga kasama nila is mag-move ng konti nang sa ganun, may puwang kung saan pwedeng makadaan yung ibang motorista. And as of now, kahit pa paano, may nakakadaan po ngayon.
General, ang tanong lang po nung ilan sa ating mga kababayan ay paano nangyari po na parang biglaan po ito? Meron po bang permit? Ano po mga grupo yung nagtitipon dito ngayon, General, sir? Kanina habang kausap natin yung liderato nila ay sinabi nila na wala nang permit. So Walang permit, ha? wala pong permit yung rally. Sir, kamusta naman po yung so far sir, crowd estimate natin kanina, 500 as per Walang permit. Saan ang transparency doon at accountability? Accountability. Kung walang kasalanan si Marcoleta, bakit ninyo pinipigilan ang prosesong tama? 'Di ba? Bakit dadaanin ninyo sa rally? 'Di ba? Ang proseso dapat sa hukuman para mapatunayan kung walang kasalanan o meron ang isang tao. Peace. Meron bang kapayapaan kapag kayo mismo ang nagdudulot ng hindi maayos na daloy ng trapiko diyan po sa EDSA? Saan ang kapayapaan doon? Ang dami pong naabala. Mga kababayan po natin na pangkaraniwan lamang ang hanap buhay, kumikita ng minimum wage, tapos malelate pa sa pasukan nila, babawasan pa, kakaltasan ng kanilang sahod. And worse, baka mapagalitan pa ng kanilang mga superior. Itong dinulot na rally na biglaan ng grupo po ninyo at iba pang mga individual na nag-participate dyan, hindi po yan maituturing na mapayapa. Bakit? Tingnan po ninyo nangyari. Wala ngang pisikal na kaguluhan, pero naantala po ang daloy ng trapiko kasi hindi kayo nakipag-coordinate sa ating gobyerno. Nasaan ang hustisya dyan? Yung ikaapat na sinasabi ni Casabalya. Paanong magkakaroon ng hustisya kung yung kaparaanan po ninyo mali? Hindi po tama yan sapagkat illegal yung pagrarally po ninyo eh. Kailangan, sabi nga ni General Torre, kumuha ng permiso. Pero hindi po kayo kumuha ng permiso, binigla nyo po ang tao. Binigla nyo ang publiko. Pero syempre, irerespeto pa rin naman yung karapatan natin na yan lahat na magtipon-tipon. At sa inyo in particular, irerespeto yan ng ating gobyerno. Pero ang tanong, hanggang saan? Hanggang kailan? Kung kayo po'y makakapagdulot na ng pagkakaantala ng mga negosyo diyan sa lugar, tingin ko nararapat lamang na aksyonan po iyan ng legal ng ating gobyerno. At sa puntong iyon, may balita kanina na ang mga nakapark po dyan na illegal sa EDSA at sa iba pang main thoroughfares na malapit dyan ay itotow po ng MMDA ayon po kay General Manager Yusek Nicolas Torre III. O, ituloy po natin ang pakikinig kay General Aberin. Hindi ngayon sir, kinamusta po yung ating dami ng mga nagpupunta. Lalo't dumarami pa parang yung iba po isa kayo ng mga... Yung crowd estimate po, hindi ko po masabi yung exact. Kasi hinintay ko po yung nagpalipad ng drone kung ilan po yung ano. May sistema po kasi dyan sa pag-estimate ng crowd. So we will just update you on the crowd estimate. At may mga camera naman, makikita nyo naman siguro kung gaano karami ito. General, yung ating anchor, si Anthony Bernat. Alvin, yan nga, yung paliwanag ni Police Major General Anthony Aberin na biglaan din talaga itong rally na ito. At kinumpirma niya kanina na yung mga nagtitipon dito yung mga miyembro nga ng Iglesia ni Cristo. Kanina naman ay sinabi niya rin na ang patuloy yung kanilang effort para madaanan pa rin itong bahagi na ito ng EDSA White Plains Avenue. Ang naging diskarte nila ay pinadadaan nga yung mga motorista dito sa may bahagi ng EDSA busway habang may isa pang linyang binibigay para naman doon sa mga emergency vehicle na ang ginagawa naman ng ibang mga dumidiskarting motorista ay sinasabayan. Ito yung mga nakamotor. Yan yung pinakahuling Siguro, dito. Just tanungin mo pagkatapos mong mag-report ngayon, kasi mukhang may nag-interview na kabilang istasyon na, tanungin mo si General, ano ang instruction? What is the instruction from the higher headquarters? Yan ba ibubuwagin? Yan ba tatanggalin ba lahat ng mga sasakyan na nakahambalang dyan sa EDSA? Or paano? Paano ang diskarte ng mga otoridad? Tama ka dyan, Alvin. May kapanayam lamang siya na ibang istasyon, pero tatanungin natin yan sa kanya pagkatapos yung magsalita dito ilang segundo lamang mula ngayon. Okay? Ngayon, puntahan po natin yung mensahe ni Marcoleta. No? Basahin natin for the sake of fairness. Ayon kay Marcoleta, ngayong June 30, 2026, mga minamahal kong mga kababayan,
nakikita po ninyo yung pattern sa mga nagdaang araw. Mas uunahin po nila yung tao na nagmamalasakit sa inyo para palitawin natin ang katotohanan. Ngunit yung taong nasa likod ng lahat ng kasalanang ito ng pagnanakaw hanggang ngayon ay wala pa po silang ginagawang pag-uusig. Meron na pong isang demanda kay Martin Romualdez na nakabinbin pa, April 2026. Yung isa na inakusahan na dating kalihim ng DPWH ay kanilang kinasangkapan upang siya din ay maging state witness. At siya yata ang gumawa ng paraan para ma-discharge siya sa kanyang naunang asunto. So makikita po ninyo, wala na po tayong kakampi. Ang kasalanan ko lamang po ay yung paglingkuran kayo. Kung kasalanan pong matatawag yan, na humarap sa kanila ng buong tapang para sa ganon, ay malaman nyo ang totoo. Malaman nyo kung sino ang nagkasala sapagkat gusto nating papanagutin lahat ang mga taong ito. Ngunit, kapag ako'y kanilang inaresto, hindi na po matuluyan. Akala po nila ay malilibing ito sa limot. Ang isa pong inaasahan nila ay hindi na po ako makakasali doon sa impeachment proceedings na nakatakda pong magsimula sa susunod na linggo. Sa makatuwid, 2 ibon sa isang putok, mga kababayan. Ngunit kapag ako'y, so talagang maliwanag na planado po ito, mga kababayan. Kasi 2 linggo bago nagpahayag ng ang ating ombudsman, sinabi na rin ni Ping Lacson na tila siyam na senador ang makukulong. Parang alam na niya ang mangyayari. Gaya po nung nauna ko nang ipinahayag sa inyo, alam kong gagawin nila ito. Alam kong aarestuhin nila ako. Alam kong ikukulong nila ako. Ngunit hindi po dahilan yan para tumigil ako sa paglilingkod sa inyo. Kasi po, iisa lang ang paraan ko upang paglingkuran ang taong bayan dahil sa pagtitiwalang ibinigay nyo sa akin. Maliit na bagay po ang sakripisyo na aking haharapin. Kung ang katumbas po nito ay maipakita natin ang kahalagahan nyo bilang mamamayan ng ating bansa. Kahit po sa mahirap na kalagayan nating ito, mga kababayan, pinakikiusap ko sa inyong lahat, huwag po tayong pumayag na basta-basta na lang nila baluktutin ang katwiran. Alam ko po ang promotor nito ay ang ating ombudsman sapagkat nung kami po ay nagtatalo-talo sa bulwagan ng Senado, isa sa amin ang nagsabi na sometimes we have to bend the law. At dagdag pa ni Marcoleta, kasi po iisa lang po ang paraan ko upang paglingkuran ang taong bayan dahil sa pagtitiwalang ibinigay ninyo sa akin. Maliit na bagay po ang sakripisyo na aking haharapin kung ang katumbas po nito ay maipakita natin ang kahalagahan nyo bilang mamamayan ng ating bansa. Kahit po sa mahirap na kalagayan nating ito, mga kababayan, ipinakikiusap ko sa inyong lahat, huwag po tayong pumayag na basta-basta na lang nila baluktutin ang katwiran. Alam ko po, ang promotor nito ay ang ating ombudsman sapagkat nung kami po ay nagtatalo-talo sa bulwagan ng Senado, isa sa amin ang nagsabi na sometimes we have to bend the law. At sumagot po yung ombudsman nang tinanong siya kung tama ang kanyang sinabi. Alam na po ninyo kung ano yung isinagot niya. Yes sir, huwag po tayong pumayag na ganun ang mangyari. Kahit ano pong mangyari, ilaban po natin ang katwiran dahil ang katwiran po ang magpapalaya sa atin. Ito ang magbibigay sa atin ng tagumpay bilang mamamayan at bilang isang bansa. Naniniwala po kasi ako na kahit sa anong laban, lalo na po yung laban na para sa interes ng ating bansa, kinakasihan po tayo ng ating Panginoong Diyos at hindi siya papayag na magtagumpay ang nagbabaluktot ng katwiran. Kailanman ang kasamaan, mga kababayan, ay hindi po magtatagumpay. Yan po, binasa ko lamang ang pahayag ni Senador Rodante Marcoleta kaugnay po ng kanyang kinakaharap na problemang legal sa kasalukuyan. At nasa sa inyo kung yan po ay inyong paniniwalaan. Pero kung ako po ang tatanungin ninyo, hindi po exempted si Rodante Marcoleta sa paghahanap ng pananagutan sapagkat siya mismo ay umamin na siya po ay tumanggap ng 75 million pesos sa panahon ng panunungkulan niya bilang kongresista. Kaya kung meron man pong dapat managot,
malalaman po natin yan sa hinaharap at isa po, posible, itong si Rodante Marcoleta depende sa magiging desisyon kung sakasakali ng korte. No? Again, hindi po exempted dapat dito si Rodante Marcoleta. Kung sinasabi niya na si Ombudsman Boying Remulla ang nasa likod nito, hindi po sapat ang kanyang mga salita. Dapat may kaukulan po siyang ebidensya para mapatunayan na ito ay gawa-gawa lamang na kaso laban sa kanya para po siya ay patahimikin. Paki-comment nyo na lamang ang inyong saloobin tungkol sa topic na ito. Maraming salamat. Lagi po nating tandaan kung ano ang tama at dapat. Doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now mga tol.